July 16, 2026, Huwebes. Break muna sa impeachment trial ngayon. Pero may init na balita, walang hinto sa pag-arangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. 37.5 milyong Pilipino makatatanggap ng cash aid mula sa pinalawak na uplift assistance ng gobyerno. Department of Transportation, pinag-aaralan ng fare hike at subsidies sa harap ng muling pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Ilang abogado pumalag sa plano na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Aktres na si Angel Locsin, naghayag ng pagkadismaya at kinall out online si Senator Robin Padilla. At Pinoy boxing champ Manny Pacquiao, posibleng sumabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon. Inanunsyo ng palasyo ang pamamahagi ng cash assistance sa lahat ng lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Halos 40 milyong Pilipino ang target nitong matulungan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Walang katiyakan kung may mahahain sa hapagkainan sa bawat araw si Nanay Estrella. Sa kita mula sa pagbebenta ng barbecue lamang, nakadepende kung magkakaroon ng laman ng sikmura ng kanyang pamilya. Pag umuulan, malakas ang ulan, wala, tinatago namin yung barbecue namin pag wala ng ulan. Kung anong oras matapos yung ulan, babalik na naman kami sa labas. Paano ang bukas? Kung wala kaming maipamalingki kaya bukasan, sa sunod bukas wala na kaming kakainin. Ang mga tulad niya ang target ng uplift assistance ng pamahalaan. 2,000 piso kada buwan ang matatanggap nila hanggang Disyembre. Nilinaw ng palasyo na hindi lamang ito para sa mga pamilyang nasa laylayan. Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makatatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households o 37.5 million na mga Pilipino. Makatatanggap ng dagdag 2,000 pesos ang 3.5 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. Kasama rin sa makatatanggap ng tulong ang 2.5 million poor at near poor households na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System. Hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong. Hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan. Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa tala ng SSS ang makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Higit 12 billion pesos ang inilaan para sa naturang programa, pero aminado ang pamahalaan na kulang ito para tugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng apektado ng krisis sa langis. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang posibilidad ng dagdag pasahe at fuel subsidies. Kasunod ito ng panibagong serye ng mga dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagtulak sa pagtaas ulit ng presyo ng oil products. Inaasahang magtutuloy-tuloy na naman ang pag-akyat ng presyo nito. Inatasan na ni Pangulo si Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang mga ito pero dapat balanse sa interes ng transport sector at ng mga commuter at consumer. Hawak na ng Philippine National Police ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter. Binaril si Carpenter nang pasukin ang kanyang bahay sa Barangay Adjong, Sibulan, Negros Oriental, Linggo ng gabi.
Kilala si Carpenter sa kanyang research sa coral reefs at sa marine biodiversity at ang naitulong ng kanyang scientific work sa Philippine case sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, pansamantalang hindi pinasasama sa mga operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Yan ay habang iniimbestigahan ang viral na paghuli ni Go sa isang lalaking teacher na hindi nakasuot ng helmet. Sa video na naka-upload sa page ni Go, makikitang pinagsabihan nito ang lalaki dahil hindi pagsuot ng helmet gayong isa umano siyang guro. Panawagan ng ACT Teachers Party List sa MMDA, bagamat mali ang hindi pagsuot ng helmet, dapat sibakin si Go dahil sa kawalan ng respeto at paglabag sa right to privacy ng kanyang mga hinuhuli. Maririnig sa video ang paghiling ng teacher na wag na itong videohan. Paalala pa ng ACT Teachers, paglabag din sa patakaran ng MMDA na ibawal ang i-upload sa social media ng mga tauhan nito ang mga operasyon ng MMDA. Teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Iiral na muli ang No Contract Apprehension Program or NCAP sa mga lungsod dito sa Metro Manila matapos ibasura ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order laban sa programa. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Paiirali na sa mga lokal na lungsod ang No Contact Apprehension Program o NCAP. Ibinasura na kasi ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon laban sa naturang programa. Ayon sa Supreme Court, moot o wala ng saysay ang mga isyong inihain dahil sa pagpapatupad ng bago at uniform na traffic enforcement framework sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Sabay ng pagbasura sa mga petisyon, pinawalang bisa na rin ng mataas na hukuman ang Temporary Restraining Order o TRO na ibinataw nito noong taong 2022 laban sa MMDA at sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, isinasailalim na ngayon sa technical review ang kanilang mga kamera. We have to enhance yung markings and signages na meron kong camera o CCTVs na para to sa non-contact apprehension program. Kabilang din sa kanilang diskusyon ngayon ang paglalatag at uniformity nito sa traffic enforcement. Ayon kay Cardenas, kabilang sa mga lugar sa Quezon City na may mga existing cameras ang P. Tuazon, 5th Avenue, Kalayaan, Camias Road, E. Rodriguez at iba pa. Ayon sa MMDA, wala namang pinagkaibang traffic enforcement sa mga LGUs. Tanging naiba lang ang method ng paghuli dahil gumagamit na ito ng technology. Binigyang diin naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre na ang tanging layunin ng NCAP ay mapairal sa mga motorista ang disiplina kahit na walang nakatingin na traffic enforcer. Ang sukatan ng NCAP ay hindi yung dami ng huli, kundi ang mas gusto natin sukatan is yung pagbaba ng mga violators dahil ang ating mga kababayan ay sumusunod na sa batas. Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang pag-absuelto sa kaso ay dahil lamang sa mga technical na issue at hindi nangangahulugang lubos na valid o tama ang mga lumang ordinansa ng NCAP sa mga nabanggit na lugar. Gayunpaman, nag-iwan ng babala ang hukuman na maaari pa rin magkwestiyon sa hinaharap ang bagong sistema kung magdudulot ito ng aktual na paglabag sa karapatan ng mga motorista. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sugatan ng 6 na estudyante matapos mahulog sa sinasakyang elf truck sa kahabaan ng Sayre Highway sa Maramag, Bukidnon, Martes ng gabi. Sakay ng elf truck ang tinatayang 55 estudyante mula sa dairy area ng Central Mindanao University at papunta sa main gate. Ayon sa ulat, biglang nasira ang kanang harapang bahagi at likurang sidelock ng sasakyan kaya bumukas ang side railing nito. Agad isinugod ang mga estudyante sa Bukidnon Provincial Hospital para sa agarang lunas. Nasa kustodiya na ng Maramag Municipal Police Station ang driver at ang sasakyan habang nagpapatuloy pa ang investigasyon.
Nasunog ang isa sa mga kilalang resto bar sa Dumaguete City. Alas 3:20 ng hapon itong Miyerkules nang makatanggap ng mga otoridad ang alarman sa Why Not Resto Bar na nasa kahabaan ng Rizal Boulevard. Umabot sa mahigit 3 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 15 milyong piso ang kabuang pinsalan ng sunog. Kilalang pasyalan at kainan ng mga Dumagueteños ang nasabing resto bar mula pa noong dekada 90. Prosecution handa ng ilatag ang confidential funds ni VP Sara Duterte sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo ukol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan, kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Zona ng Pangulo, July 27, Lunes sa PRTV Prime Media Channel 31 at sa bayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Stations nationwide. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatang magtanong. And that's our democratic right. Kasama si Attorney Jess Falsis. Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves. Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Simula July 23 sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Dahil hindi tumitigil ang balita, Umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay. ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV News Break Ako po sila Yomi Timosyo. sa PRTV Prime Media. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes. Bumalag ang ilang abogado sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tanong nila, paano magiging testigo ang dating kalihim kung siya mismo ang sinasabing punot dulo ng anomalya? Narito ang report. Inaasahang dedesisyonan na ng Sandigan Bayan ang hiling ng Ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa anomalya sa flood control. Isa itong hakbang upang tuluyan na maging state witness ang dating kalihim. Pero maraming legal luminaries ang tila alangan sa planong ito ng Office of the Ombudsman. Sa isang panayam, sinabi ni Dean Ederson Tapia na hindi maganda ang mensaheng ipapakita nito sa publiko. I would strongly caution against it kasi binabanggit ng mga observers dapat tuloy pa din yung investigation, yung pagkakaso dun sa flood control. And I agree with them. Let the axe fall where it may. Dapat walang sinuhin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness, ang isang testigo katulad ni Secretary Bonoan, magkakaroon ngayon ng kabawasan ng kumpiyansa sa taong bayan sa proseso. Para naman sa public interest lawyer na si Attorney Antonio Bucoy, hindi pwedeng maging state witness si Bonoan dahil siya ang arkitekto at nagdisenyo ng budget ng kagawaran. Naintindihan ko ho ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bonoan. Dahilan sa
at sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to. Kinwestiyon naman ng isa pang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario ang paggamit ng ombudsman sa pahayag ng 18 ex-bodyguards ni Zaldico. Nakailang beses na rin kasi nagpalit ng salaysay ang mga ito tungkol sa kung sino ang mga binigyan ng mali-maletang pera. When it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez, kasi sinasabi nila na consistent daw. So basically they're saying may credence or may credibility yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Pero sabi nila, for the rest, they will not focus on that. Meron po tayong prinsipyo under the law. If there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries. Hinihintay pa ngayon kung kailan ilalabas ng korte ang desisyon sa kaso ni Bunuan. Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat po ng nakikinig. Attorney, bago natin puntahan yung issue nga sa pagiging state witness po ni former Secretary Bunuan, tatanungin ko lang kayo doon sa napansin nyo doon sa video nung dito sa impeachment trial. Yung defense, pinlay nila yung video ni VP Sara. Tapos medyo may mga excerpts sila na parang pinili nila kung saan nabanggit ito si dating Speaker Martin Romualdez, yung nandyan yung benting bigas ni BBM, then pati nga yung pamimigay daw ng pera ni former speaker. Anong masasabi nyo dito na tila pinilit nilang ipasok sa narrative ng impeachment trial po? Siyempre, naghahanap po ang depensa at obvious naman po ng sinasabi nilang konteksto para ma-justify po ang sinasabing outburst ni Vice President Sara Duterte. Pero lahat po yan ay siyempre pinapasinungalingan ni that Speaker Martin Romualdez. Pero yun nga attorney, parang hindi na dapat pinag-uusapan kung totoo yung konteksto kung bakit niya sinabi kasi ang dapat pinapatunayan dito ay kung binigkas nga ba ng ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang iyon, yung threat. Opo, at halata naman pong ginugulo lang ang naratibo, no? Kasi siyempre, ang relevant portion doon ay yung pagbabanta, no? Ang lubhang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng kanyang First Lady, at siyempre ni Speaker Martin Romualdez, no? Ang ibang mga sinasabing or sinisingit na konteksto doon po, in fact, no? Strengthen or nagpapalakas ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kaya hindi rin po namin maintindihan kung bakit po isiningit yung mga irrelevant portions doon sa video po na iyon. Actually, attorney, inihintay ko nga kung may mag-object na sa pag-play ng mga portions kasi nga pag inisip mo kung ano yung relevance nito. Diba? Doon sa pinag-uusapan nyo sa outburst po. Opo, in fact, sabi nga namin, nagpapalakas ito kasi talagang lumalabas yung totoong motibo, no? Mula doon sa grave test na yun. At syempre, yun nga, napatunayan na talaga mayroong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng asin. Opo. And attorney, ito nga, punta na tayo dito sa issue nga yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Manny Bonoan. Ano po yung komento nyo dito? Maraming abogado na nga po yung nagsalita, mga legal luminaries, na sinasabing maging sila ay nag-aalinlangan na maging state witness itong dating kalihim. Yun nga po, kasi paulit-ulit po namin sinasabi na talagang hindi kwalipikado ito si dating Secretary Bonoan na maging state witness. Kasi yung DPWH po, yun po ang ahensya ng gobyerno naging posible, no? Dahil sa kanila, naging posible itong paglabas ng bilyong pisong salapi mula sa kaban ng bayan. At sila po ngayon ay maaabsuelto kung papayagang ang central figure dito, ang pinakapuno. Ibig sabihin, yung taong kailangang managot sa lahat ng ito, ibig sabihin na siya naging kasangkapan o instrumento sa paglabas ng pera nito, ay hindi po katanggap-tanggap dahil nga po siya ay hindi, not only not he is not the least guilty, but he is the most guilty, no?
hindi po pwedeng lumabas ang perang yan sa kaban ng bayan kung hindi sertipikahan ng DPWH na merong nangyaring flood control na proyekto na sa totoo naman pala ay either substandard or hindi po talagang nangyari. So parang naglabas ka ng pera para sa wala. At lahat po yan ay posible lamang dahil sa DPWH. At yun nga ho, sinabi nga po ni Attorney Bukoy sa isang panayam namin na sinasabi na si former DPW Secretary Manny Bonoan ang sinasabi arkitekto at yung nagdisenyo ng pondo basically ng DPWH. Tama po ba? Opo, 3 taon po siya dyan na nanungkulan at 3 taon po na nagtamasa sila ng pakinabang dyan. Nakita po natin yung limpak-limpak na salapi ng astos sa mga kasino, nilagay lang sa mesa, no, at pinagtatawanan, no. Nakainsulto sa taong bayan. Sino po ang gumawa noon para maging posible 'yon? Hindi naman po 'yon si former Speaker Martin Romualdez, no. Ang bidding ng mga proyekto, ang pag-qualify sa mga kontraktor, no, at pag-subcontract nito sa mga tauhan ng DPWH po. Lahat po yan ay naging posible dahil sa indispensable cooperation, if not the actual participation po ng lahat nasa DPWH po. And Attorney Ade, kuna rin kayo ng reaction doon sa isa pang interview namin kay Attorney Reyes Del Rosario. Sinabi nga niya na tila naging selective yung ombudsman pagdating doon sa statement ng 18 ex-bodyguard si Zaldico kasi kumbaga parang dito may credibility sila pagdating laban kay former Congressman Zaldico at kay Congressman Martin Romualdez. Pero yung ibang parts daw ay hindi na nila masasabi yung kumbaga yung credibility nito. Pwede ho ba maging selective? Ayun nga po, hindi po pwede maging selective, no? Kasi ang affidavit either totoo sa lahat or mali sa lahat. Hindi po ba? Naalala pa nga po natin nung unang lumabas itong mga so-called Marines na ito or ex-Marines, ay sinabi pa ng ombudsman na sila po ay parang obviously ay bahagi ng destabilization, no? Lahat kita ngayon ay parte ng destabilization kaya sobrang nakapagtataka na ngayon ay may halaga na ang kanilang testimony dahil lamang na sa aligasyon na sinasambit nila na nagdala sila ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. So hindi po pwedeng ganun po, napipili lamang tayo ng mga salik ng katotohanan na magsisilbi sa ating purposes, no? If it can purposes, we will select those portions, but if it's not, hindi natin ginagamit. Kaya nakakatawa po ito. It's laughable and it's pathetic. It's pathetic po to involve people na wala naman po talaga doon partisipasyon sa flood control anomalies. Yun nga, Attorney Fardo, kumbaga sa isang statement, kung meron doon na part na defective, hindi ba questionable na po yung buong statement, di ba? Hindi naman siya kumbaga pipiliin nyo lang. Opo, ang tawag po natin dyan ay falsus in unio, falsus in omnibus. No? Pero pagka mali sa isa, mali na sa lahat. No? Mahirap pong paniwalaan kung ang ibang portion na nagsisinungaling ng testigo at sa ibang portion sasabihin natin nagsasabi ng totoo. Hindi po yun katanggap sa korte at sana po ay hindi patulan para lamang, no, na maisila ang isang target na parang nakalock. In this case, kay former Speaker Romualdez. Okay, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, sir, at magandang hapon. Maraming salamat, Jack, at mabuhay po kayo. Sasalang sa Martes ang huling testigo ng prosecution sa impeachment trial na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pero bago ito, mainit nang pinagdedebatehan ang pagharap niya dahil sa investigasyon ng NBI laban sa ilang senador. May umaarangkadang balita si Angela Babat. Senator Judge Marcos. Nitong Lunes, humiling ang prosekusyon na unahin na muna si NBI Director Melvin Matibag dahil sa nakatakda nitong pagbiyahe para sa isang FBI summit. Pero umalma ang defense panel at si Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa kawalan ng sapat na abiso. Sa huli, napagdesisyonan na sa Martes, July 21, haharap si Matibag sa impeachment court.
Mula Lunes hanggang Martes, binuweltahan ng defense panel ang kredibilidad ng investigasyon ng NBI Cybercrime Division sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Iginiit din ni Lotok na batay sa open source investigation, ang sinasabing Operation Romanov na banta umano sa pamilya Duterte ay nag-ugat pala sa naging talumpati ni Davao City Mayor Baste Duterte para balaan si Presidente Marcos ukol sa sinapit ng Romanov family sa Russia. Nang tanungin naman ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalian kung may kakayahan ba ang Vice Presidente para maisakatuparan ng pagbabanta. Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. And alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya. Matapos ang pagtestigo ni Lotok, nag-init naman ang magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano dahil sa gagawing investigasyon ng NBI sa umano'y 10 billion peso anomaly sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex na ginamit noong 2019 SEA Games. Pinangunahan ito noon ni Senator Alan Cayetano bilang dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Ayon sa magkapatid na Cayetano, malinaw na intimidation tactic lamang ang mga ito. Nagpahayag rin ng pagkabahala si Senator Judge Robin Hood Padilla sa sunod-sunod na kaso at investigasyon laban sa mga miyembro ng Senado habang gumugulong ang paglilitis. Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Pansamantala namang isinantabi ang bangayan nang magsimula na ang mainit na oral arguments na magkabilang panig patungkol sa hiling ng prosekusyon na mag-issue ng sabina para sa bank, tax at AMLAC records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa para sa Article 2 o Unexplained Wealth. Magpapatuloy ang diskusyon ukol dito sa Lunes, July 20, kung saan Senator Judges naman ang magtatanong sa parehong kampo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Halos kompleto na ang ebidensya ng House prosecution sa usapin ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sa susunod na linggo, tututukan naman nila ang umano'y maling paggamit ng daang-daang milyong pisong confidential funds ng BICE. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Iisa na lang ang natitirang testigo ng House Prosecution Panel sa ika-4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jinky Luistro, tatapusin nila sa susunod na linggo ang Article 4 o ang grave threat ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng testimonyang ibabahagi ni NBI Director Melvin Matibag. Nilinaw ni Luistro na umatras na ang prosekusyon sa pagpapatawag ng ilan pang testigo dahil aniya, sapat na at matibay na ang kanilang naipresentang ebidensya. Dagdag pa ng House Prosecution, napatunayan na ang aligasyon ng pagbabanta, destabilisasyon at pagkontrata ng isang assassin na itinuturing na culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Sa pagtatapos ng testimonya ng NBI Director, agad ididiretso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment. Ito ay ang controversial na usapin ng confidential funds. Dito haharapin ng depensa ang aligasyong umabot sa 612.5 million pesos ang confidential funds ng OVP at DepEd na may irregularidad sa paggamit at dokumentasyon, kabilang ang 125 million pesos na sinasabing nagastos lamang sa loob ng 11 araw noong December 2022. Nauna nang inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang subpoena sa dalawang dating Land Bank branch managers at isang opisyal ng House Legislative Archives. Sabi ng prosecution, sa paglipat ng impeachment trial sa confidential funds issue, inaasahang mas pagtutunan ng pansin ang mga dokumento, financial records at mga testimonya ng mga opisyal ng bangko na maituturing na isa pang mahalagang yugto ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Bumubuo na ng task force ang NBI na mag-iimbestiga sa paggamit ng pondo ng 2019 SEA Games na nooy pinangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Siniguro naman ng NBI ang patas na investigasyon rito. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
Taong 2019, Pilipinas ang naging host country ng Southeast Asian Games. Pinangunahan ito ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Si dating Taguig Representative at ngayon Senator Alan Peter Cayetano ang chairperson ng nasabing komite. Nabalot ito ng kontrobersya at nakaladkad ang pangalan ni Senator Cayetano dahil sa 50 million pesos daw ang naging pondo para mabuo ang SEA Games Squadron. Pero ilang taon ang nakalipas, nabuhay muli ang issue. May bagong impormasyon daw kasi ang National Bureau of Investigation na may private contractor umano na tumanggap ng 10 bilyong piso para sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex kahit na wala namang nangyaring bidding sa proyekto. In possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, tsaka financial investigation unit. Inalmahan agad ni Senator Cayetano ang pahayag ni Matibag. Tanong niya, bakit biglaan ang pagbubukas ng investigasyon sa lumang issue na dawit ang kanyang pangalan? I had nothing to do with the infrastructure. I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me. Sagot naman ni Matibag dyan. Hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas ngayon na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Wala pa rin daw pangalan na babanggitin ng NBI kung sino pa ang mga dawit sa dokumentong nakarating sa kanila. Nirerespeto naman umano ng Department of Justice ang desisyon ng NBI na busisiin ang anomalya dahil isa daw ito sa kanilang mandato. Tiniyak naman ng ahensya kay Senator Pia Cayetano na isa rin sa pumalag sa sinabi ni Matibag ang pagiging patas ng imbestigasyon ng NBI. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Himayin pa natin ang usapin sa impeachment kasama si public interest at human rights lawyer, host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney Dino. Good evening niya sa lahat ng mga nanonood at ating mga tagapakinig. Attorney, naka-2 linggo na po tayo sa impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment sa takbo ng paglilitis? Well, ang sabi ko, victory pa rin ito talaga sa due process at saka sa pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon dahilan sa na-delay na ito last year. So at least kaya nakikita na natin yung ebidensya. At least nadidepensahan ni Sara Duterte yung sarili niya sa proper forum. Hindi na lamang ito haka-haka. No? So ito yung due process na ibinibigay kay Sara Duterte na ipinagkait dun sa mga libo-libong namatay sa ilalim ng gera ng droga. No? At saka mahigit isang dekada na hindi kasi napapanagot ang mga Duterte sa kahit anong paggawin nila, nanapak ng sheriff, di ba? Pero ngayon, at least we are confronting the question, until when will our institutions actually let them get away with the things that they are doing? No? And ngayon, yan na yung tanong na kino-confront natin. Ang tanong na lang is, hanggang dulo ba ito? O makakalaya ulit siya. Sana, i-confront na institutions natin yung totoong diwa ng konstitusyon at yan yung pananagutan. Okay, and Attorney, sa Lunes, inaabangan yung pagbobotohan, yung pagsapina sa tax and bank records ni VP Sara. Naniniwala ka ba na dapat itong buksan para magkaalaman na talaga para sa katotohanan? Well, there is no other way, no? Kasi ang pinakamataas na batas natin, yung saligang batas, yung konstitusyon natin, at nakalagay dyan na itong impeachment, ang pinakasagradong proseso ng pananagutan. Pagka pumayag ang mga senator judges na beyond the reach of the highest form of accountability, ang bank records, dahil lamang sa isang batas,
Para bang sinasabi lang mas mataas yung batas kaysa sa saligang batas or sa konstitusyon, yung una. Pangalawa, doon sa batas ng bank secrecy, explicit doon na nakalagay na exception ng impeachment. Pangalawa yan. Pangatlo, kahit doon sa BAR, no, doon sa National Internal Revenue Code, nakalagay rin doon na subject to lawful subpoena ang mga tax records ng kahit na sino pang public official. Can you just imagine the precedent that the Senate will be setting kung sakasakaling sasabihin nila beyond any accountability mechanism ang mga bank records ng mga tiwaling tao? So ibig sabihin, ilalagay lang nila sa bangko yung pera nila. Hindi na sila pwedeng mapanagot kahit na ng pinakamataas na accountability mechanism sa ating saligang batas na yan ang Constitution. So I cannot see it any other way. Ang impeachment ay ating journey or ating quest para sa katotohanan. No, pag hindi nila binuksan yung envelope, yung mga ano na yan, yung mga ebidensya na yan, parang yan yung second envelope nung EDSA 2, no, na nagkaroon ng walkout dahil yung 11 senators ay ayaw pabuksan yung ebidensya. No? So it will look like they are suppressing evidence unjustly. They are setting the precedent na walang kakayahan ang impeachment court para panagutin yung pinakatiwali. No? At papayag sila na yung mga teknikalidad at yung mga balakid lamang ang kanilang papanigan as opposed to the right of the people to know the truth. Attorney, sa tingin niyo po ba ito magiging voting on Monday could be a preview of how the senators will actually vote pagdating sa conviction or acquittal? Hindi naman. Ako yung nananalig pa rin na yung ating mga senador will actually vote based on evidence at hindi pa naman nila nakikita yung mga ibang ebidensya. Sabi rin naman ng prosecution and sa aking palagay, the mere fact na dun sa salin niya ay zero yung perang nilagay. Tapos may AMLC report na 6 billion ang labas-pasok sa bank account niya. Kahit hindi natin buksan yung bank account, yung AMLC report also enjoys the presumption of regularity. Sufficient na yun for conviction. Kahit na buksan nila to o hindi. Pero dapat buksan nila para mas makita natin yung totoong storya. Anyway, ang sinasabi ng ating batas at ang sinasabi sa jurisprudence, we have to find out the whole truth, hindi partial truth, hindi half truth, hindi quarter truth, diba? The whole truth. And you can only vote based on the evidence and the whole truth kung papayagan nila buksan itong mga ebidensya na ito. Okay, last question po, Attorney. Maiba tayo, iimbestigahan ng NBI yung paggamit daw ng pondo ng 2019 SEA Games kasama na rito yung 50 million pesos na cauldron. Sabi ni Senator Alan Peter, intimidation tactic raw ito. At sinabi niya kung kakasuhan din siya, ay iimbestigahan din daw niya or pag iimbestigahan siya, iimbestigahan din daw niya yung flood control projects. Ano po ang masasabi niyo dito? Imbestigahan lahat ng mga magnanakaw. Isama niya, pati yung flood control projects na yan. Tama yung gagawin niya, imbestigahan niya lahat. Not as a retaliation and not as a concession para hindi siya imbestigahan. Trabaho niya mag-imbestiga. Kung totoong gusto niya imbestigahan, yung mga corrupt, gawin niya na sa lalong madaling panahon, whether or not iimbestigahan siya. Tandaan natin yung genuine na investigation dito sa Southeast Asian Games na to never happened. Noong mga panahon na inimbestigahan ito, si Martires pa, ang ombudsman, alam naman natin na si Sammy Martires, napakabalakid sa pananagutan na parang naging enabler ng corruption noong panahon ng termino niya. No? So talagang wala tayong aasahan kay Martires sa mga panahon na yon. Tapos wala talagang genuine investigation na napanagot under Rodrigo Duterte. Lahat ng mga cronies niya, lahat ng mga nasa makapangyarihan. So this is only the first time that we are really investigating yung mga anomalya dito sa Southeast Asian Games. No? Na ang dami-dami ko talagang mga naririnig. At let's not commit the mistake of making the impeachment process about Alan Peter Cayetano. Dapat hindi niya ginagawang excuse na just because senator judge siya, automatically hindi na siya pwedeng imbestigahan. Yung ba yung pinapalabas niya? Dahil senator judge siya, hindi na pwedeng imbestigahan yung mga anomalya niya. At saka bakit tinadamay niya yung impeachment? Sagutin niya sa proper forum yung kaso niya. No? Meron naman siyang remedies available there. Pwede naman siya mag-offer ng ebidensya. Huwag niya i-hijack yung buong impeachment process just because may pananagutan siya sa ilalim ng batas. Okay, and last na po talaga and a short answer lang po, no? Paano makakaapekto itong inaabangang pagtestigo naman ni Director Matibag, NBI Director Matibag sa impeachment court sa susunod na linggo? Hindi naman kaya raw siya pag-initan ng ilang mga senador?
that is not beyond Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano. No? Wala na ako na-expect na ibang karakter sa dalawang tao to. So pag-iinitan talaga siya, babastusin talaga siya, magkakainitan, and sana hindi lang malihis yung ating atensyon. It's supposed to be not about the personalities. This is supposed to be the evidence on Sara Duterte, not again yung grandstanding ni Alan Peter Cayetano at yung mga kasong hinaharap niya. Okay, maraming salamat at magandang gabi, Attorney Dino De Leon. Thank you. Alamin naman natin ang pinaka-latest dito lang sa Joy Hot Exclusives. Magsasama sa isang celebration concert ang isa sa mga hottest love teams ng henerasyong ito na talaga namang kinakikiligan ng marami. Ano nga ba ang mga dapat abangan sa kilig celebration na ito? Kasama natin ngayon live na live sa studio sina Dustin Yu at Bianca De Vera o mas kilala bilang Dust Bia. Hello, Wee! Hi, Mama Jai! Hi! Agad-agad, Dustin and Bianca, syempre, ang tanong natin, ano bang klaseng paghahanda ang ginagawa ninyo para sa Dust Dia Love Actually FanCon? Ayan, syempre ngayon we're doing a couple of dance workshops together kasi syempre kailangan namin may perfect yun para sa lahat ng manunood. Syempre singing workshops din here and there, and ano pa ba, Dustin? Yun, nagbe-brainstorming kami palagi, nagbe-brainstorm kami ng mga pwede naming gawin para sa mga sumusuporta sa amin. Nako, kanina nabitin ng mga fans ninyong dalawa sa ating guesting sa 92.3 FMR Manila. Ang tanong, may paparating ba na acting project bilang, di ba, sumampa na agad-agad kayo sa Metro Manila Film Fest? Ngayong taon ba meron? Nako, abangan natin yan. Abangan natin yan. Yun na lang muna ang masasabi namin. Speaking of abangan, ano yung mga dapat na pasabog na aabangan? Papatikim lang sa mga karangkada natin sa FanCon ninyo. Siyempre, tulad ng lagi kong sinasabi, lahat naman ng fantasy namin dyan ay matutupad. So, siyempre, lahat ng pagsasayaw na kaya namin gawin, lahat ng pagbibirit na kaya namin gawin. And of course, this is a very special gift to our fans who have supported us non-stop from the very start. So, ayan, abangan niyo yan. Since ito rin yung first time na mag-share kami ng Stage together, yeah. Okay, invite our ka-vibes karangkada para sa Dust Dia Love Actually FanCon. Ayan, everyone, ang Dust Bia Love actually sa August 8 na po yan. That's #, Dust Bia Kilig Celebration. Ito po ay magaganap sa NFT this August 8. Yes! So, see you guys! Maraming salamat, Dustin and Bianca. At siyempre naman sa ating mga karangkada, heto na nga po, abangan din natin ang ika-40 anibersaryo ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Sabado, July 18. Bilang paghahanda, naglabas na ng schedule at ilang paalala ang DZMM para sa mga kaserbisyong nais makisaya sa espesyal na okasyon. Inaasahan na magbubukas ang gate sa ganap na alas 8 ng umaga sa Caloocan Sports Complex. Magkakaroon din ng iba't ibang aktibidad katulad ng medical mission at workshops na tatagal hanggang alas 6 ng gabi. Para naman sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official Facebook fan page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Magkita-kita tayo mga kaserbisyo! Bye! Gun ban ipinatupad sa BARM sa pagsisimula ng election period. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Vice President Sara Duterte, the impeachment trial. Lunes hanggang Miyerkules, 1:30 ng hapon sa PRTV Prime Media Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
Binatikos ng palasyo ang pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ito'y matapos questionin ni Cayetano ang pagpapaimbestiga umano sa kanya sa anomalya noong 2019. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Lead prosecutor and chairperson of the House Committee on Justice. Bakit masisindak kung wala namang dapat ikatakot? Yan ang tanong ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa gitna kasi ng impeachment trial, nagpahayag si Cayetano ng pagkadismaya matapos i-anunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na paiimbestigahan niya ang mga anomalya sa pondo ng 2019 SEA Games. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. Muli namang pumalag ang palasyo sa argumentong ginamit ng depensa na sinasabing hindi mabigat para kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga pagbabanta sa kanyang buhay ni VP Sara Duterte. Matapos nitong sabihin sa isang panayam na handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte, paglilinaw ng palasyo. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito partikular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. Nakatakdang iharap ng House Prosecution Panel si Matibag bilang witness sa paglilitis kay Duterte sa pagtalakay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na naglalaman ng umano'y grave threats at planong pagpapatay sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Hiling ng palasyo sa mga susunod na pagdinig ay maiwasan na ang drama sa Senado sa hangarin ng taumbayan na manaig ang katotohanan. Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Mula sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ipinaalala ng dating presidente ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo na kailangan maging politically neutral ang mga senator judges. Kaugnay ito sa napipintong pagharap ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kabila ng pagpalag ni Senator Alan Peter Cayetano at ng ilan pang senador sa plano umanong pag-imbestiga ng NBI sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 SEA Games. Ayon kay Domingo, kailangan magkaroon ng bukas na isip ang senator judges para maintindihan ng mga ebidensyang ipinipresenta sa impeachment. Huwag natin pakita ang ating side. Political neutral tayo. Wala tayong political preference. Wala tayong political side dito. Ito'y pinag-uusapan natin at napakaseryoso para sa madlang bayan. Pakita natin ang ating stature, ang ating deportment, ang ating pag-iisip bilang senator judges para sa mga tao. Kasi ang tao huhusgahin din po kayo eh. Samantala, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kasong obstruction of justice. Sa pahayag ng Ombudsman, inihain ng kampo ng senador ang counter-affidavit kahapon. Hinihintay naman ng Office of the Ombudsman ang sagot ni na Senator Robin Padilla at dismissed Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na kasamang sinampahan ng kaso. Matatandang naghain ng reklamong obstruction of justice ang isang civil society group laban kina Cayetano, Padilla at kay Senator Ronald De La Rosa. Mainit na tinalakay sa Senate Impeachment Court ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker. Pero ano nga ba ang grave threats at gaano ito kabigat sa mata ng batas? Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
Sa unang linggo ng paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ipresenta ang kontrobersyal na virtual press conference nito kung saan binantaan niya ang buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaloob ito sa ika-4 na impeachment article ng pangalawang Pangulo na grave threats and sedition. Batay sa revised penal code, ang grave threat ay uri ng pagbabanta sa isang buhay, dangal o ari-arian ng isang tao ng anumang maling gawain na maituturing na krimen. Maaaring makulong ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na taon at piyansang nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang sino mang lumabag sa grave threat. Nakakaapekto sa katauhan ng taong yon, kapamilya niya o kaya propriedad niya ay mananagot sa batas. Samantala, inihalintulad ni Atty. Mel Santamaria ang pagbabanta ng Vice Presidente bilang pagiganti at vigilante mentality. It's not a call of justice. It is a call of vengeance. Paghihigante. Diba? Vendetta. At kung gagawin mo sa paghihigante, ay papapatay mo ang tao, vigilante mentality yan. At kung may vigilante mentality ka, yan, lawlessness yan. Kaya payo niya sa mga taong makararanas ng anumang uri ng pagbabanta. Normally, basta nakakuha ka ng grave threat, susumbong mo sa mga otoridad para magkaroon ng investigasyon at para mahuli itong mga taong ito. Ang pinaka-importanting gagawin doon, dadaan sa tamang pamamaraan ang remedyo, di ba? Hindi yung gaganti ka. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Binatikos ng aktres na si Angel Locsin si Senator Robin Padilla matapos itong aminin na komunista siya sa kalagitnaan ng Senate impeachment trial. Sa social media post ni Locsin, tinanong niya kung nasaan si Padilla nung panahong ni Red Tag siya kahit alam niyang hindi ito totoo. Dismayado rin siya na tila naghugas kamay at pumikit sa katotohanan ng senador na personal pang nakasama ang mga ng Red Tag sa aktres. Ikinalungkot din niya ang mga komento ni Padilla tungkol sa China at West Philippine Sea sa kabila ng pagiging makabayan umano nito. Dismayado rin siya na ipinaglalaban ng senador si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy, gayong binoto siya ng marami para maging boses ng mga Muslim. Paalala ni Locsin, hindi pa huli ang lahat para gumising si Padilla sa katotohanan. Sa ibang balita, ipinatupad ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong Huwebes bilang bahagi ng opisyal na pagsisimula ng election period para sa parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, epektibo ang gun ban ngayong araw, July 16 hanggang September 29. Nagtayo rin ng mga checkpoint sa mahigit 100 munisipalidad at 3 lungsod sa BARM para ipatupad ang pagbabawal ng pagdadala ng barila. Nagsasagawa rin ng ceremonial kick-off ang COMELEC field officials at personnel para sa checkpoint operations kaninang alas 8 ng umaga. Muling tumaas ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey. Sa buwan ng Hunyo, 38% ang mga adult Filipino ang nagsabing nasiyahan sila sa performance ng Pangulo. Mula sa 49% na dissatisfied noong Marso, bumaba ito sa 45% ngayong Hunyo. Ayon sa palasyo, hindi nakabase sa mga resulta ng survey ang pagtatrabaho ng Pangulo. Pinag-aaralan ng kampo ni Pinoy boxing champ Manny Pacquiao ang posibleng pagsabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon. Ito'y matapos makansela ang nakatakdang much-awaited rematch nina Pacman at Floyd Mayweather Jr. sa Setyembre. Ayon kay MP Promotion CEO Jas Mathur, bagamat wala pang solid na plano, ikinasal na nila ang posibleng laban ni Pacquiao sa fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, maaring sa Enero na ng susunod na taon matuloy ang rematch sa pagitan ni Pacman at Mayweather na gaganapin sa Las Vegas. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.